praise. Ayan, amen. Praise God. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Sige po, kamusta po kayong lahat? Praise God. At ganoon din po yung mga kasama po natin via Zoom. Good morning po, good afternoon. At yung mga kasama po natin dito sa church, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Pakikamusta nga po muna ang ating mga katabi. Sabihin natin, nagagalak ako dahil nandito ka. Praise God. So masaya po tayo na nandito. Yung mga dati na nating nakita, ngayon nandito ulit. Praise God. At mga dati nating mga nakasama na, welcome ulit ngayong hapong ito. At yung bago lang, welcome ulit sa inyong lahat. Yan, praise God. Salamat sa Panginoon. At tunay nga po na napakabuti ng Diyos dahil pinalakas niya tayo. Ayan. Thank you, yan. Praise. Ay, mas malakas pala to. Okay, so sige po. Bago ako magkwento o bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, dahil nakatapos na po tayo ng ating Book of Romans, ayan, meron po tayong isang buwan para patuloy na pag-aralan ang patungkol sa misyon ng ating Panginoon. Dahil malapit na po ang ating Mission Week. Okay, ito po ay sa August 3 hanggang August 10. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. So ito po ay araw-araw nating isinasama sa ating panalangin. Kasama po natin dito ang Cornerstone Germany. At salamat sa Panginoon dahil minsan pa tayo ay magkakaroon ng ganitong gawain para mag-reach out. Sabi nga, pero hindi lang naman tuwing August, kundi makikita po natin ngayong hapong ito kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa ating lahat patungkol po sa pagmimisyon. At kung ready na po tayo ngayong hapong ito, tanungin mo nga yung katabi mo, ready ka na ba? Yan, mukhang ready na. So, sabi mo sa katabi mo, wag mo muna akong kwentuhan. Okay? So, makinig po muna tayo ng Word of God. So, isang oras lang naman to. Isang oras ba? Sana, isang oras lang naman ito. At samahan niyo po ako. Pero manalangin po muna tayo. Amen po ba? Sige po, tayong lahat ay yumukod at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Amang Banal, sa kabutihan mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat sa kalakasan mo. Salamat dahil ikaw ang nasa aming kalagitnaan at ang presensya mo, Panginoon, ang patuloy po naming nararanasan sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, dahil sa pagkakataong ito, minsan pa, sama-sama po kami na mag-aaral, makikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, likhaan mo kami ng isang pusong malinis, isang pusong dalisay, Panginoon, handang makinig, Panginoon, na tenga at mata na handang makakita, Panginoon, ng pangitain, ng vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo. We are asking for the power of your Holy Spirit to move mightily in this place. Kagaya po ng mga inaawit kanina. Lord, ibaba mo kami at ikaw ang siyang makita. Ikaw, Panginoong Hesus, ang patuloy na madakila sa aming kalagitnaan. Kaya, O Lord, we pray na sa apat na sulok ng bahay-sang bahang ito, ikaw at ang presensya mo ang makikita at mararanasan. Lord, salamat po. Ito ang aming panalangin, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Yan, kukwentuhan ko po muna kayo kasi hapon ngayon. Talagang napakaganda po na magkwento kapag kahapon. Okay? Tanong ko lang po, alam niyo po ba yung hanging habagat? Okay? Ano po yung hanging habagat? Okay? Ano po yung hanging habagat? Yun, no? Yung malakas na hangin. At nararamdaman po natin at nararanasan ng hanging habagat tuwing may pagbagyo. Yan, talagang grabe yung hangin yan. Halos matanggal ang bubong, talagang mabuwag ang bahay. Sobrang lakas po ng hanging habagat. Yung hanging amihan naman po. Ano naman po yung hanging amihan? Malamig na simoy ng hangin, talagang dahan-dahan na simoy ng hangin. Tapos nararamdaman po natin yan, nararanasan natin ang hanging amihan kapag malapit na ang
Pasko. So, di ba kapag hanging amihan, talagang doon tayo para tayong dinuduyan, ang sarap matulog, ang hirap maligo, kasi sobrang lamig niya, at ang sarap maghalukip-kip, at ang sarap talagang matulog. Okay, buti na lang ngayon, walang hanging amihan. Okay? So, meron kasing itong hanging habagat, kwento po ito ng hanging habagat kasi, at saka hanging amihan. Grabe itong dalawang to. Sabi ng hanging habagat, amihan, magpaligsahan tayo. Sabi niya, nakikita mo ba yung unggoy na yon? Ay, saan ako nakaturo? Okay. Nakikita mo ba yung unggoy na yon na nasa puno? Sabi ng amihan, oo, nakikita ko. Sabi niya, sige, magkaroon tayo ng paligsahan. Kung sino ang makapagbagsak sa unggoy na yan, siya ang panalo. O sige, sabi niya, go ako, sabi ni hanging amihan. O sige, ako na mauna, sabi ni habagat. Okay, sabi niya, iihip ako ng malakas na hangin. Lahat na talaga ng hangin niya, talagang nilabas na. Talagang lahat na ng lakas niya. Tapos habang umiihip po siya ng malakas na hangin, ito namang unggoy na to, talagang kapit niya yung kamay niya, kinapit niya yung paa niya, pati yung buntot niya, pinalupot niya sa puno, kahit anong lakas ng ihip ng hanging habagat, kahit tumumba na yung puno, yung kapit ng unggoy, sobra pa rin pong higpit. Kaya naubos na yung hangin ni habagat, sabi niya, ay, hindi ko pala kayang patumbahin yung unggoy na yan. Grabe naman siya makakapit. Kung hindi ko siya napatumba, sabi niya, hanako, amihan, sigurado ako, hindi mo rin siya kayang patumbahin. Kasi ang hina-hina ng ihip mo eh. Sabi niya, o sige, ako naman, sabi ni hanging amihan. Oh. Diba? Hipan mo nga yung katabi mo. Wala pang ihip, bumabagsak na yung mata eh. Diba? So, grabe, ang lamig ng hangin. Grabe yung pagduyan-duyan sa unggoy habang nakakapit sa puno. Hanggang sa ihip na malamig, yan, dahan-dahan. Kaya dahan-dahan ding napapikit yung unggoy, maya-maya, nalaglag siya. No? Panalo si amihan. No, grabe po. Kaya, di ba, dito po sa lesson po ng ating pinag-aralan, minsan mas nakakatakot po na distractions. Alam niyo po kung ano? Yung comfort. Yung masarap na buhay. Yung hayayay na buhay. Yan po yung minsan nakakatakot na distraction sa buhay ng isang mananampalataya. Dahan-dahan, hindi halata, pero unti-unti na pala itong napapabagsak ng hindi namamalayan. Sabi nga pong gano'n ni M.K. Soni, life loses its meaning when we get stuck up in the comfort zone. So ang buhay daw po, nawawalan ng meaning kapag tayo po ay na-stuck up na sa ating comfort zone. Kapag maayos na, hayayay na, walang problema, talagang mas nakakatakot daw po yun. Okay, na distractions. Naalala ko tuloy, nung young people pa lang po ako, di ba, nakwento ko na rin po ata to sa inyo, pero trabaho ka kasi namin noon, talagang sa pag nag-i-invite po kami ng mga tao sa church, nilalakad lang po talaga namin. So malalayong lugar, tapos meron nga kami dalang letter, naka-typewriter lang, invitation yon. Tapos yung mga kasama ko nga mga young people, kapag ka naglalakad kami, malalayo po yung pinupuntahan naming lugar eh. Lakad kami, lakad lang. Kasi pag tinricycle namin lahat yun, wala namang kaming pera para pan-tricycle, kaya lakad lang po talaga. Kaya nagkukwentuhan kami, naku, sana dumating sa pagkakataon, no, magkaroon tayo ng kanya-kanya nating cellphone. Tapos, ganito, chat-chat na lang. Pag nag-invite tayo ng mga kaibigan natin, madali nang makakarating sa kanila yung information. No, pangarap namin yon nung bata pa lang kami. Pero ngayon, no, nasa pagkakataon na po tayo na meron na tayong mga cellphone, tapos pwede pa nating ka-video call, di ba? So, napaka-komportable na po ng invitation, ng pakikipag-chat, ng pakikipag-usap. So, grabe po yung comfort na meron tayo ngayon kung gagamitin lang talaga natin yung technology ng comfort, di po ba? Para mas madaming tao, kabataan, ang mailapit natin sa Panginoon. Kaya lang, sabi nga dyan, life loses its meaning when we got stuck up
in the comfort zone. So tayo po, pag-aaralan natin ngayong hapong ito, yung isa sa layunin ng Panginoon kung bakit tayo nabubuhay. At ang title po pala natin ngayong hapong ito ay Tinawag para Mag-Misyon. So basahin po muna natin sa John chapter 17 verse 18. Ang sabi po doon, isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. So si Jesus po ang nagsabi dyan, kung paano isinugo daw po siya ng Diyos dito sa lupa para magmisyon, tayo din daw po ng mga disciples o tagasunod ni Kristo ay isinugo niya para mangaral sa mundo. At sabi pa pong ganun sa Gawa, chapter 20, verse 24, pero si Apostol Pablo po ang nagsabi nito, hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So natapos po natin ang Book of Acts, natapos po natin ang Book of Romans, nakita po natin dito kung papaano si Apostol Pablo naging focus po talaga siya sa misyon na inatang ng Diyos sa kanyang balikat. Sabi niya, hindi na mahalaga sa akin. No, kung ano man yung outward circumstances, ano man yung mga outward na circumstances, ano man yung mga hirap, balakid, talagang agaw buhay na eksena sa buhay niya, sabi niya, hindi na to mahalaga sa akin. Okay? Matapos ko lamang yung gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na ano po, na ipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, gumagawa po ang Diyos sa mundo. Kaya gumagawa po siya sa mundo, meron po siyang ginagawa at nais ng Diyos na maging kabahagi tayo sa ginagawa niya dito sa ibabaw ng mundo. Kaya meron po siyang assignment na ipinapagawa sa ating lahat. At ang tawag po doon sa assignment na ipinapagawa ng Diyos ay misyon. Sabihin nga po natin ng malakas, misyon. Okay? Lakasan po natin, misyon. Yan po yung ating assignment. Kasi, meron pong tinatawag na ministry, right? Okay? Magbigay nga po kayo, dito po sa side na to, magbigay nga po kayo ng sample ng ministry sa church. Sigaw nyo po. Wow, dami. Sige po, music ministry, dance ministry, art ministry, dilag ministry, ligaya ministry, magiting ministry, alab ministry, bituin ministry. Di po ba? Ang ministry po, yan ay paglilingkod po natin sa ating mga ka-churchmates. Okay? Nakuha po natin? Kapag tayo ay may ministry, paglilingkod natin yan sa mga ka-churchmates, sa mga katabi natin, sa mga kasama po natin dito sa church. At kapag naman po sinabi misyon, paglilingkod naman po ito sa mga unchurch. Okay? Ang ministry, paglilingkod sa mga ka-churchmates. Ang mission, paglilingkod sa mga unchurch. Sa mga hindi po natin kasama sa simbahan, yung mga wala sa simbahan. Okay? At bawat isa, tandaan po natin na meron tayong mission na gagampanan. Sabi po sa English word na mission, it means sending. Sa Tagalog po, tayo ay isinusugo. And bilang mananampalataya po, tayo ay tinawag sa misyon, we are representative of Christ. Sabing ganun sa John chapter 20:21 yan, no? Na talagang tayo ay tinawag para magmisyon. Alam niyo po, si Jesus po, nung 12 years old pa lang siya, malinaw po sa kanya kung ano ang kanyang misyon. Okay, alam niya kung bakit siya isinugo ng Diyos dito sa lupa, para iligtas ang sangkatauhan. Di ba? Kaya si Jesus napunta dito sa lupa para, sabi nga, akuin niya ang lahat ng ating kasalanan. Kasi ang tao, hindi natin kayang maligtas kahit mabait pa tayo. Ang tao hindi kayang maligtas kahit mag-donate pa tayo ng napakalaking pera sa simbahan. Alam ng Diyos na walang tao ang matuwid na kayang magligtas sa kanyang sarili, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para dalhin, akuin, siya na po yung nagbata ng lahat ng hirap para sino man ang sumampalataya sa Kanya
ay magkaroon ng kaligtasan. So 12 years old siya, malinaw na sa kanya na meron siyang misyon na gagampanan. So sa atin po, sa buhay natin, dapat maging malinaw din po sa edad natin to, ha? Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sa edad mong yan, dapat malinaw na sa atin yung ating misyon. Okay? Malinaw na sa araw-araw na lakad po ng buhay natin na meron talaga tayong misyon na gagampanan. Ano po yung misyon na yon? Ang ipakilala si Jesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas. And then, after 21 years, di ba? Nung si Jesus na po ay nakapako na sa krus, sinabi niya na doon, it is finished. Natapos niya na yung kanyang misyon. So tayo din po ay may misyon na gagampanan dito sa lupa. Tayo po ay katawan ni Kristo, and may part tayo na gagawin para talaga ipakilala sa lahat ng tao si Jesus. Sabi nga ganun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. So sabi dyan, gawa ng Diyos to. Panawagan ng Panginoon sa ating lahat. Meron siyang inatang sa ating balikat, ibinigay niya sa atin yung tungkulin na i-redeem, no? Panumbalikin lahat ng tao sa Kanya. Nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas sa kamatayan, sa kaparusahan, sa apoy ng impyerno. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Okay? Sabihin po natin, magsalita po tayo dyan. Gagamitin ka ng Diyos para maipakilala si Kristo sa lahat ng tao. So, ito po yung ating pag-aaralan na tinawag tayo sa misyon. Ngayon, we are just going to lay down the foundation about mission. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 kahalagahan. Bakit ba talaga mahalaga ang misyon? Okay, ready na po ba tayo? So, ayan, bigyan ko lang kayo ng kahalagahan. Una pong kahalagahan, in fulfilling your life mission on earth, it is an essential part of living, sabi nga, for God's glory. Ang Bible po ay nagbigay ng ilang reasons why your mission is so important. Number 1 reason, bakit importante talaga ang misyon, okay, pagpapatuloy ito ng misyon ni Jesus. O, ipapagpatuloy natin yung mission ni Jesus. Kasi bilang disciple niya, sabi nga, meron siyang sinimulan na misyon dito sa lupa. At tinawag tayo ni Jesus, hindi lang para ma-born again, hindi lang para maligtas. Kaya nga 'di ba nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, nandito pa rin tayo sa lupa, right? Kasi meron pa po tayong ipagpapatuloy na misyon. Yung Great Commission, sabi niya doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. So kung babalikan pa po natin, kung uurong lang po tayo ng konti, sa verse 18, sabi niya ganon, I have given, di ba? Sabi nga, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Di ba? All authority is given unto me. Sabi po ni Jesus, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya, no? So, kung nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan at siya ay may inuutos, ano po ang dapat nating gawin? Di ba? Kung siya yung nasa kanya yung lahat ng kapangyarihan, di ba? Ang presidente may kapangyarihan. Ang teacher may kapangyarihan. Ang nanay, ang tatay may kapangyarihan. Pero ang Diyos na nag-uutos sa atin, na nasa kanyang lahat ng kapangyarihan, okay? Sabi dyan, yung utos na yan, para po yan sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Hindi lamang po yan inuutos para sa mga pastors o sa mga evangelist o sa mga missionaries. Sa lahat ng tagasunod, inuutusan to go and make disciples of all nations. Tanong ko po, sino po rito ang tagasunod ni Kristo? Taas ang kamay. Praise God. No po? Ilan lang po yung hindi nagtaas, pero majority ng nandito sa loob ng church, sabi nyo, yes, tagasunod ako ni Kristo. So, ang utos na ito ay para sa atin na tagasunod ni Kristo.
No, hindi po lang, sabi nga, hindi lang po yun na parang, hindi pipiliin lang natin yung susundin natin, yung gusto lang natin, kundi itong utos na ito ay commission natin kay Jesus at hindi po ito optional. Great Commission, dakilang utos, hindi po ito great suggestion, kundi dakilang utos. At kapag hindi po natin sinusunod, okay, parang malaking pangbabastos po ito sa Diyos. Di ba? Tayo pong mga magulang, we feel hurt kapag po inutusan natin yung mga anak natin tapos hindi sila sumusunod. Tama ba sa mga magulang? Di ba? Nasasaktan tayo kapag ayaw sumunod ng ating mga anak. Kapag may teacher, meron ba ditong teacher? Kapag inutusan mo yung isang estudyante tapos hindi sumunod, di ba? Nasasaktan ka. How much more yung may all authority. Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa Kanya, tapos inuutusan tayo to go and make disciples of all nations, tapos hindi natin susundin. Mga kapatid, kailangan po nating ma-absorb na merong inuutos ng ating master na hindi po dapat baliwalain. Kaya meron pong tanong dito, aware ka ba na meron kang responsibility sa bawat tao na nakapaligid sa'yo? So, sino ba yung mga tao nakapaligid sa'yo? No? Aware ka ba na meron ka palang responsibility sa mga tao na nakapalibot sa'yo? Ibig sabihin, araw-araw mo silang nakikita, araw-araw mo sila nakakasama, may pagkakataon ka na nakakausap mo sila. Na meron ka palang responsibility. Ang sabi doon sa Ezekiel chapter 3 verse 18, kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong yon dahil sa kanyang kasalanan. Okay? At, yan, sabi dyan sa dulo, at, okay? Sabihin nyo nga, basahin nyo nga po yung dulo, at, ano po yon? Yan, di ba? At pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. So, sino ba yung mga tao na nasa circle natin? Sino ba yung mga tao na abot natin? Sino ba yung mga tao na nakakasalamuhan natin? Sabi ng Diyos, sabi ko, di ba, warn them. Babalaan mo sila sa kanilang mga kasalanan dahil mamamatay sila sa kanilang kasamaan. At sino po ang may pananagutan? Tayo. Nasa kamay pala natin. Meron tayong pananagutan sa kanila kapag hindi po sila nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. So meron po tayong misyon. Tayo po, sabi nga sa mga nakapaligid sa atin, ang ipakilala ang kaligtasan ni Kristo. So hindi lang dapat natin sila nakikita tapos baliwala lang. Hindi lang po parang nakakasama natin sila pero parang baliwala lang. Tayo po ay may pananagutan sa kanilang buhay. Kaya ipapagpatuloy po natin, ito yung unang kahalagahan bakit may misyon. Ipapagpatuloy natin yung misyon ni Jesus to seek and save the lost by sharing the gospel to them. So kailangan po nating magliwanag, kailangan po nating maging asin. We are to attract people para sila ay lumapit sa Panginoon. So, dapat meron po tayong maayos na patotoo. We can share life, changing stories, buhay na binago ng Diyos. Alam niyo po, bago po ako talaga, nakaugalian ko na po yan, na bago ako mag-preach dito sa church, inuuna ko po muna itong ituro sa mga bata. Nagkakaipon-ipon po kami sa bahay, tapos isi-share ko sa kanila to. And then, nung isi-share ko sa kanila to kagabi, sabing gano'n ni Isa sa akin, tinawag ka para magmisyon. Sabi mo nga sa katabi mo, pati po yung gano'n, pinapractice ko yun. Sabi mo nga sa katabi mo, tinawag ka para magmisyon. Tapos nag-raise po siya ng kanyang kamay. Sabi niya, ma, may tanong ako. Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, kung tinawag po kami para magmisyon, masama po bang magpayaman? Yan. No? Sabi niya, masama po bang magpayaman? Okay, sabi ko, sige, makinig ka na mabuti para maintindihan mo kung masama bang magpayaman kung tinawag tayo para magmisyon. So, we are to attract people to Jesus. O we are to attract people. No, ibig sabihin nun, makikita natin dito, kailangan saan man tayong area inilagay ng Diyos. Estudyante ka man, attract your classmates na makita talaga nila si Jesus sa buhay mo. Nagtatrabaho ka, attract
people, pakita mo na sa trabaho mo, mahusay ka. Hindi ka pa late, hindi ka pa petiks. Ipakita mo kung estudyante ka, hindi man ikaw yung pinaka-top 1, pero at least hindi ikaw yung pinaka, alam niyo yun? Ha? Si Jesus pa lang, master niyan? Nangungopia nga lang yan sa akin eh. Ha? Si Jesus pala ang Diyos niyan? Ganito nga ang ugali niyan eh. So, yung mission natin dito sa lupa, san ka man naroroon. Sabi mo nga sa katabi mo, san ka man naroroon, attract people to Jesus. Na talagang makikita nila, magsha-shine ka, di ba? Talagang mag-excel ka, gagawin mo yung tama, matuwid ang yung ginagawa to attract people para kay Jesus. Yung meron tayong maayos na patotoo so that we can share our life testimonies na totoong binabago nga tayo ng Panginoon at meron nga tayong buhay na binago. Kasi yan yung unang kahalagahan ng ating misyon. Kaya tayo nandito sa ibabaw ng mundo para ipagpatuloy yung misyon ni Jesus, para maging representative ni Christ. And number 2, na kahalagahan, pribilehiyo ang magmisyon. Okay, pribilehiyo pala yan. Sabi nga, bagamat malaking responsibility ang mag-share o ang mag-mission, meron din po itong kalakip na malaking karangalan na maging instrumento ng Diyos para maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Sabi nga, di ba, binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 5, verse 18, sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin. So niligtas na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa atin, kalakip noon, yung responsibility, yung layunin, yung purpose na tungkuling panumbalikin ang mga tao sa Kanya. So your mission involves 2 great privileges. Okay? Ano yung dalawang pribilehiyo kapag tayo po ay nagmi-mission? Una, we are working with God. Kasi sabi nga ganun sa Matthew chapter 28, verse 19. Diba? If we go, diba? Making disciples, teaching, baptizing them. Diba? Sa pangalan ni Jesus, sabi sa dulo, I will be with you. Sasamahan kita. Di po ba? Ibig sabihin, sa misyon na ito, sa ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi niya tayo bigla na lang, o sige, mag-mission ka na dyan. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo na yan ng buong kapangyarihan mo. Kapag tayo ay inutusan ng Diyos para mag-mission, para magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, sabi niya, sasamahan kita. Amen? So, pribilehiyo po yun. Napakasarap po nun. Nasasamahan tayo ng Panginoon. At sabi niya, gagawin kitang representative. So we get to partner with God in the building of His kingdom. Kasama natin ang Diyos sa misyong ito. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1, sabi po doon ni Apostol Pablo, co-laborers niya tayo. We are workers together with Christ. Sabi sa Tagalog, bilang mga katuwang sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong baliwalain ang biyaya ng Diyos na inyong natanggap. So meron tayong biyaya na natanggap. Tama po ba? Noong hinihimay-himay po natin yung Book of Romans, grabe, na-inlove po talaga tayo sa Diyos. Kasi nakita natin kung paano tayo pinili. Pero makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat, dapat papunta tayo sa apoy na impyerno, ang dami nating kalikuan, ang dami nating kasamaan, ang dami nating kapalpakan sa buhay, but still, pinili tayo ng Panginoon. Hello? Nakita natin doon na wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi doon, dahil niligtas na tayo ng Panginoon, nakikiusap sa atin sa Apostol Pablo, wag daw nating ano sabi dyan? Wag daw? Wag daw ano po? Yun, na po. Wag daw nating baliwalain, ang ano po, ang wag nating baliwalain? Ang biyaya ng Diyos. Mabiyaya po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Sabi dyan, nakatanggap tayo ng biyaya, huwag niyong baliwalain yung biyaya na tinanggap nyo sa Diyos. Sabi dyan, naligtas tayo, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos, meron tayong kapangyarihan, sumasa atin ang Holy Spirit,
at ginawang instrumento ng pagbabahagi ng mabuting balita. So great privilege po talaga to. Di ba? Minsan mag-assist nga lang tayo sa mga kilalang tao eh. Sino po yung sample gusto nyo? Magbigay kayo ng sports celebrity na talagang gustong-gusto nyo. Uy, tama, si Pacquiao, di ba? Gising na gising talaga kayo. Praise God. So, halimbawa, ikaw ang mag-a-assist kay Pacquiao. Ikaw daw yung taga-dala ng tubig. Di ba? Huy, dala tayo ng tubig. Di ba? Makikiselfie ka pa. Uy, Pacquiao. Ay, sir, pa-picture naman. Di ba? So, ang sarap sa feeling. Kasi, nag-assist ka sa isang sikat na tao. O halimbawa, sino ba? Sikat na artista. Okay, sikat na artista. Magbigay nga kayo ng paborito ng artista. Ayun, tama. Sino ba? Si Richard Gere. Panahon ni Tatay Roger. Diba? Ha? Ikaw ang tagadala ng suitcase niya? Diba? Ay, talagang wow, pribilehiyo, honor for us na mag-assist, diba? Maging co-worker talaga kasama natin na magtatrabaho, diba? Sino ba? Artist, magbigay nga kayo ng artista kasi Nicole, sino paborito mong artista? O kahit sikat na tao, personality, TikToker o ano? Yun. Sina? Sina? Wala kayo. Buti naman di kayo mahilig sa artista. Okay. Sikat na lang na businessman. Sinong hinahangaan niyo? Si Denzel. Di ba? Tayo daw mag-ahatid ng mga bond paper kay Denzel. Pa-selfie naman, Kuya Denzel. Di ba? So, pribilehiyo, di ba? Nakukuha niyo po ba yung punto? Kapag nag-assist ka sa isang celebrity, kilalang tao, you feel honored. How much more na kung magiging co-worker ka, co-laborer ka ng may-ari ng lahat ng bagay, lumikha ng lahat ng bagay. Di ba? Mas sabi nga, katuwang tayo ng Diyos, kailangan po nating ma-absorb ito na pribilehiyo talaga na maging co-laborers of Christ. We are Christ representatives. Sabi nga ganon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kaya nga mga sugo kami ni Kristo. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. So kaya yung ganon, diba? Talagang dapat ma-feel natin yon, ma-absorb natin. Lord, pribilehiyo talaga na maging co-laborer mo. So, sana po talagang matanggap natin yan sa puso natin na merong may kalakip na malaking responsibilidad, pero malaking pribilehiyo na sinasamahan tayo ng Diyos kapag tayo po ay nagmimisyon. So, mabilis lang to. Number 3 na tayo. Okay? Number 3, na kahalagahan ng pagmimisyon, ito pala yung pinakamabuti na ating sasabihin. No? Ito pala yung pinakamabuti. Di ba? Minsan sa buhay natin, ang dami nating kwento eh. Tama po ba yan? Dami nating kwento. Pero kung magsasalita man daw tayo, ito pala yung pinakamagandang lalabas sa ating bibig. Ang pagmimisyon. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi di ba, alam mo yung katotohanan eh. Tapos alam niyo po, malaking kasalanan, yung hindi mo sasabihin yung totoo. Tapos maraming mapapahamak. So, ganun din po sa paglilihim ng mabuting kaligtasan. Pinagkakaitan natin ng kaligtasan, ng kalayaan, kagalingan yung iba, kapag hindi natin to sinabi sa kanila. You know, meron pong malaking problema. Ano po yung problema? One problem long-term Christians have, okay? One problem long-term Christians have, okay? Ano daw yung malaking problema ng mga matatagal ng mananampalataya? The problem is that they forget how hopeless it felt to be without Christ. Minsan o madalas, nadadala tayo ng sobrang komportableng buhay. Tapos nahihinto na lang po tayo sa ministry. Again, pag sinabing ministry, pagsaserbisyo po natin to o paglilingkod natin to kanino? Sa mga ka-church mates, right? Okay? Yun po ang nagiging problema. Once na meron ng ministry, dance ministry na ako, no? Period. Ushering ministry na ako, period. Simoy ministry na ako, period. So, nakakalimutan na daw po natin. Nagiging komportable na po tayo na meron pa tayong dapat gawin. Na hindi nahihinto lang sa ministry,
meron pa tayong mission. No? Halimbawa, sa preaching class. Okay? So, ang main purpose po nito ay movement. Okay, yung preaching class. But not only preaching class. Yung mga ministry na sinabi natin kanina. Ano po yung ministry sa mga nanay? Sigaw nyo po. Ligaya. Ano po yung ministry sa mga kabataan? Alab. Ano po yung ministry sa band? Bughaw. Ano po yung ministry sa awit? Ay, yun na nga yun. Awit ministry. Di po ba? Ang nagiging problema daw po, once na meron na tayong ministry, stop na tayo. Komportable na tayo. Ay, okay na. Dati, hindi pa tayo nakapasok sa mga ministry. Ang goal natin, ang prayer natin, sana magkaroon ako ng ministry. Sana maging part ako ng fellowship. Kaya lang, nagiging problema, nai-stop na tayo sa ministry lang. No movement. Wala nang paggalaw. Naging komportable na tayo, nasa comfort zone na tayo. But actually, sabi nga, dito po sa mga ministries na meron tayo, it's not just developing talents. Hello? It's not just developing to dance, to sing, lahat-lahat na, di po ba? Hindi lang para ma-develop ang ating speaking skills, but developing hearts to have compassion to the lost. So dapat meron po tayong movement. Sabihin nyo nga lang malakas, movement. Okay? Hindi po tayo dapat ma-stuck up. Kasi yung pinaka-success po ng lahat ng ito, ay magkaroon po tayo ng kanya-kanyang mga disciples. And eventually, di ba, ma-divide po tayo at magkaroon tayo ng kanya-kanyang mga maliliit na grupo, tapos dinidisciple natin yung bawat nakakasalamuha po natin. Amen? So, kailangan maging church planters tayo, soul winners tayo, not just good sa mga talents na meron tayo. Preaching man yan, dancing man yan, singing man yan, ano man yan. So, nakakalungkot naman po kung tayo-tayo pa din eh. Tama po ba? Nakakalungkot naman talaga yun kung tayo-tayo pa din. Sabi nga, if we don't evangelize, we fossilize. No, ayaw naman natin na para tayong maging kalansay. Na hanggang gano'n na lang, wala nang buhay, wala nang movement, stuck up na. At kung meron man tayong dapat araw-araw na pinapangalandakan, isinisigaw o ifiniflex, sabi nga, dapat po, yan ay si Jesus. Okay, siya lang yung tanging kailangan kasi ng lahat ng tao. Why? Kasi kahit anong yaman o mukhang successful ng isang tao, without Christ, they are hopelessly lost and handed for eternal separation from God. Kaya, sabi nga ganon, ay, mukhang okay naman, hindi naman niya kailangan ng Diyos. No, hindi po ganon. Ang tunay na success, ang isang tao ay na kay Kristo. Kaya, sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Kaya tandaan po natin, lahat yan, ayan, thank you, Sister Janine, no? Lahat yan ay kailangan, lahat ng tao, kailangan po talaga si Jesus. Kaya dapat pinapamalita po talaga natin ang salita ng ating Panginoon. Sige nga po, sabihin nga po natin yung kahalagahan ng pagmimisyon. Iinom lang po ako. Ano yung number 1? Yan. Sabi ko nga, Lord, okay lang po kahit makatulog po sila paghapon. Okay lang po yun. Basta sa panaginip po nila, mapanaginipan nila yung preaching. Okay? Okay lang yun sa akin. Sige, okay lang. Magpahinga lang po kayo dyan. Basta alas 5, mag-QQ ako. Hahampasin ko po ito ng malakas para magising po kayo. Okay lang sa akin. Okay lang po yan. Okay? So, sige po, sa mga gising. Ano yung kahalagahan ng misyon, number 1? Yan, ipapagpatuloy natin yung misyon ni Jesus. Kaya importante ang misyon. Pangalawa, amen, pribileyo. Kasi kasama natin ang Diyos. We are working with Christ. Pangatlo, pinakamabuting sasabihin natin. Kung meron mang lalabas sa bibig natin, yun po yung dapat mabuting balita. Good news. Kasi ang dami naman po talagang bad news, pero kung bubuka man natin yung ating bibig, talagang ibuka na lang po natin yan, magsalita na lang po tayo ng pinakamabuti, walang iba, kundi ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So number 4 na tayo. Okay? Kaya pala mahalaga ang pagmimisyon, kasi ito po yung number 4, pangwalang hanggan. No? Sabi mo nga sa katabi mo, pangwalang hanggan pala to. Okay?
Pang walang hanggan, ibig sabihin walang katapusan. Hindi lang yan dito sa lupa, talagang afterlife, napakahalaga po niyan. Eternity, eternal life. It will impact the eternal destiny of other people. So it's more important than any job, any achievement or goal you will reach during your life on earth. Okay? So ang mission po ay may eternal value. Kasi yung trabaho, yung hanap buhay, yung negosyo, hanggang dito lang po yan sa lupa. Yung kayamanan, kitang-kita po natin yan. Pwede po yang mawala at masira. So sabi nga ng isang hinahayuan namin, talagang sa isang iglap po, nakuha yung 60,000 niya. No, talagang sa isang iglap, negosyante po ito. Tinaas na lang na gano'n yung kanyang kamay. Bumili lang siya ng tiles, tapos may namamalimos sa kanya. Sabi niya, ginanon lang siya, sabi niya wala daw siyang barya. Kasi nga, yung puro buo niyang pera, nasa jacket niya. So tinaas na lang na gano'n yung kamay niya, tapos dumaan siyang gano'n, nakuha agad yung 60,000 niya. So, grabe po talaga yung mabilis mawala. So, marami pang mga kwento kung paano mabilis matunaw ang kayamanan nandito sa ibabaw ng mundo. So, sabi nga, nothing else you will do will ever matter as much as helping people establish an eternal relationship with God. So, ang tunay na pinakamahalaga, okay? Ang tunay na pinakamahalaga ay maging instrumento para ang mga tao ay makakilala kay Kristo. Kaya dapat lahat ay konektado sa misyon. Kaya nga yung tanong ng anak ko, kung okay lang bang magpayaman. Di ba? Okay lang yun. Amen po ba? Okay lang yun, basta't nakakonekta sa misyon. Na hindi ka magkakamal ng maraming pera, maraming salapi, tapos bye-bye na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pwede po yun. Nasabi ko nga, kung ikaw ay tindera, ikaw dapat yung pinakamagaling na tindera. Na halimbawa, tindera ka ng alahas. Dapat lahat ng magagandang alahas, maayos, tama, mura, dapat ikaw ang meron. You will attract people. Pinakamagaling to na alahera. Ito ang pinakamagaling na engineer. Yan ba? Sa department nila, yan ang pinakamagaling. Why? No, malaman. Ba't ang galing-galing nito nitong babaeng to? Sabi, ba't ang galing-galing itong lalaking to? Si Jesus pala kasi, yung kanyang Diyos. Amen po? Amen? You will attract them. No, you will attract people kapag pinaghusay mo kung saan kang larangan nandoon. At madali mong may babahagi kasi meron kang shared stories eh. Meron kang life-changing stories. Meron kang sabi, kaya ko to, ang motivasyon ko, kaya ko to ginagawa para parangalan ng Panginoon. So ikaw ang pinakamagaling, kaya okay lang po yumaman. Hindi po masama yan. Basta't nakakonekta sa misyon. Okay? So, hindi po mawawala ng kabuluhan ang pagtsatsaga nating ilapit sa Diyos yung mga taong nakakasalamuha natin. Kaya nga palagi ko pong sinasabi sa team between. Kaya, taas nga kamay ng mga team between dyan. Si Charmy. Dalawa kayo, magtaas kayo ng kamay. Ayan, 3, 4, 5. 5, sino yun? Ayan, di ba? Talagang sabi ko sa mga team between, palagi ko sinasabi sa kanila, you are part of building now and next generation. No? Parte ka. No? Parte ka ng talagang may ginagawa ang Diyos. Bakit? Di ba? Yang maliliit na bata na yan, bumilang ka lang ng 5 hanggang 10 taon. Di ba? Sabi ko, nagtatanim tayo sa kanila ng mga seed, ng mga word of God. Di ba? Huwag natin silang tingnan, ang kukulit naman ito. Huwag natin silang tingnan, mabaho, hindi naligo. May pumupunta po dito talaga, hindi naliligo. Meron dyan talagang parang kagigising lang sa kama. Pero wag natin silang tingnan na parang ganon. Okay? Meron pa dyan talaga, talagang sobrang kinaka-touch talaga ng puso ko. Meron tayong isang bata dyan na alam nyo ba, na natutulog lang siya sa kulungan daw ng aso. Okay, wala kasi siyang magulang. Sa kulungan lang ng aso. May naawang kapitbahay, kaya siya na-rescue dun sa kulungan ng aso. At meron na pong nag-aalaga nga sa kanya. So, sino makakapagsabi na kapag tinaniman natin yan ng salita ng Diyos ngayon, pinapakain natin yan tuwing Sabado, nakakarinig yan ng Word of God, di ba? Sino makakapagsabi among those 40 na kabataan, na children, every Saturday, after 10 years, after 15 years, makakapunta pala yan ng Japan, makakapunta pala yan ng England, makakapunta pala yan ng Germany, makakapunta pala yan ng Canada. Pero nataniman natin sila ng salita ng Diyos,
Amen po ba? So they can preach, they can share, they can disciple, they can evangelize other people dahil meron silang tinanggap na buto ng salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Hindi natin po pwedeng husgahan na yung mga kukulit na mga batang yan, pagdating ng araw, lahat ng pagpapagal, lahat ng effort, lahat ng finances, lahat ng suporta na ginagawa natin sa kanila, we do not know what God will do para sa kanilang mga buhay. Hello? Amen? So mahalaga sila. Sila po yung may kaluluwa. Sila po yung may buhay. Sila po yung kailangan i-rescue. Sila po yung nangangailangan kay Jesus. No? Kaya nga, sabi nga, instrumento po tayo para mahubog sila. No? Kaya meron dyan, sumusuporta, nagbibigay ng 50 pesos, 100 pesos para sa pamasahe, para sa pagluluto, nagbibigay ng panggasul, alam niyo po, pang merienda, pang lunch para sa mga batang ito. You know, investment po yan sa langit. At yan po yung totoong may eternal value. Kaya sabi ko, tayo po dito, no? Magkakatuwang po tayo na ipinapakilala si Kristo sa maliliit na batang ito. Kasama po kayo. Kaya minsan kapag nakakapanood po ako sa YouTube o di man sa TV, nagfe-flex ng mga mamahalin nilang mga bags. Di ba? Nakakapanood ba kayo doon? Ay, sasabihin, this is my collection of bags. This is worth 11 million, 5 million, 10, ganyan. Di po ba? Mga sapatos, mga relo, mga damit, kung ano-ano mga bagay. Sabi ko, nalulungkot ako. Sana, sabi ko, kung ano-ano pang mga pineflex nila ng mga panglupa lang, ng mga material lang na bagay. Yung ginagastos nila, di ba? Kung nilalaan nila sana ito sa pagmimisyon. No? Talagang napapaisip ako, sana may portion sa kanilang pera ay naibibigay sa pagmimisyon. Kasi bag, hindi naman yun nangangailangan ng redemption, wala naman yung kaluluwa eh. Hello? Di ba? Nag-i-invest ng pera, nag-i-invest ng mga kung ano-ano. Wala namang buhay. Pero ang mission natin bilang tagasunod ni Kristo, no, ang tao, ay para talagang mag-rescue ng mga buhay na patapon, pariwara, para magkaroon ng pag-asa. Kaya praise God po sa mga nakikipag-partner sa atin sa misyon. Alam niyo po, hindi man masusuklian ng tao, pero ang Diyos ang bahala na pong mag-reward sa inyo. Sa children, sa Bagong Silang, praise God, dumadami na rin po sila. Sabi sa atin sa report, nasa 20 plus na rin sila. Yung 20 plus minsan alternate, pero pag pinagsama daw yon, nasa 40 na rin ang children sa Bagong Silang. Alam niyo po, yung foods sa Bagong Silang, sometimes and many times, yung pagkain, yung merienda, galing po yun sa bulsa ng teacher. Yung effort galing sa bulsa ng teacher. Yung pagtuturo galing sa bulsa ng teacher. Sabi ko, ang dami nyo ng reward sa langit. So what is their motivation? Bakit nila ginagawa yon? Sila na yung habol ng habol sa mga bata. Sila pa yung kumukuha sa bulsa nila para pangkain sa mga bata. Alam niyo po, motivated sila ng Great Commission. Sa isip nila, investment ito. May eternal value ito. Malinaw sa kanilang misyon, malinaw sa kanilang kahalagahan na ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa ang may utos to redeem, to save these children. No? Kaya sabi nga, kapag ang goals ng tao, ang goals niyan, ang vision niyan ay panglupa lang, hindi totoong naniniwala sa eternal life, yakap-yakap po niyan yung mga earthly things. Nakapokus sa mga earthly things. Kaya ang tanong ko po, naniniwala po ba tayo na may eternal life? Amen? Naniniwala po ba tayo na may langit at saka may impyerno? Amen. No? Kaya nga sabi ganon, imaginein po natin. Limited lang po ang time natin dito sa lupa. So why na magwa-wonder po tayo at mabubuhay ng hindi ayon sa layunin ng Diyos? So lahat ng narito sa mundo, pansamantala lang po yan. Yung buhay, di ba? Sabi nga, ito pong buhay na to, hindi lang po ito pang lupa. Kaya hindi tayo dapat sobrang ma-attach doon sa takbo ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. We must engage in missions and we must be urgent about our missions. Sabi po niyang ganun sa John chapter 9 verse 4. All of us, sabi po si Jesus po nagsasabi dyan, all of us must quickly carry out the task assigned us by the one who sent me. Because there is little time left before the night falls and all work comes to
an end. Mga kapatid, no po, mabilis lang po ang panahon. Wala po tayong unlimited time. Hello? Hindi natin pwede sabihin, 20 pa lang ako. 30 pa lang ako, 40 pa lang ako. Hindi po natin po pwedeng ipagyabang yan. Wala po tayong unlimited time na meron sa ibabaw ng mundong ito. So we do not delay another day para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kailangan po magsimula tayo to come out from our comfort zone. Alam niyo po, kailangan po nating ma-excite na darating ang time, magkakaroon po ng grand celebration sa langit. Hello? Mahilig po tayo sa party, mahilig po tayo sa mga celebrations. Time will come at the end na magkakaroon ng grand celebration sa langit. At sino po ang mga makakasama natin doon? Sila na mga sinera natin ng mabuting balita ng kaligtasan. Diba? Nakaka-excite yun. Na pagpunta nating lahat sa langit, wow, merong tao na magpapasalamat. Uy, thank you kasi shinare mo sa akin na si Jesus lang pala ang kailangan ko. No, meron sa'yo, ay kakalabit sa'yo. Uy, ikaw yung nag-share sa akin ng mabuting balita ng kaligtasan. Di po ba? Nakaka-excite po nun. Kaya nga sabi ko sa isang nanay kahapon, ang dami mo ng corona sa langit. Kasi meron ka ng mga binahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay? So sa oras po na ibinigay sa atin ng Diyos para sa mission na ito, okay, ito lang pong lifetime natin. Habang nabubuhay lang po tayo dito sa lupa. Kaya kailangan na po nating mag-double time. Na kahit saan po tayo pumunta, we must share the gospel. Okay, hindi po sinasabing, mag-mission daw tayo. Hindi ko po sinasabing mag-resign ka na sa trabaho. No, I'm not saying that. Uy, mag-mission daw tayo, wag na tayo mag-aral. No, I'm not saying na wag ka na mag-aral, huminto ka na sa trabaho, o wag ka na magnegosyo. Sabi po dito, kahit nasaan tayong lugar, we must preach, we must share the good news sa kanilang lahat. No, kahit nasa ospital, pwede tayo makapag-share ng gospel. Meron nga akong ka-chat palagi. Pag kinakamusta ko, kamusta na po kayo? Kasi parang ilang taon na po, napabalik-balik po sila sa ospital. Parang ang naging buhay na lang nila ay nasa ospital, walang talagang lapit dito, lapit dyan, lapit doon, para lang may provide lahat ng pambayad sa mga billing sa kanilang ospital. Tapos habang nagkaka-chat kami, kapag nagkakakwentuhan kami, Pastora, ito po, na-sharean ko po ito ng Word of God. Katabi po ng bed namin ito, na-sharean ko po ito ng Word of God. Pastora, ito po, ilang araw na naman, nabahaginan ko po ito ng Word of God. No, praise God. Sabi ko, alam mo kapatid, kung meron mang talagang mayaman sa mundong ito, ikaw yon dahil ang dami mo nang nabahaginan ng salita ng Diyos. Kapos ka man at hirap na hirap ka man sa pera, pero sa dami ng nasharean mo ng Word of God, ikaw na yung mayaman. Mas mayaman ka pa sa mga taong kilala nating mayaman. Amen? Na kahit nasa ospital po tayo, pwede tayo mag-share ng gospel habang nag-iintay ng resulta. Huwag po tayong ma-overly worried sa cares and concerns of this world. Ang tunay na kayamanan, yung bawat tao na nababahagi na natin ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kahit saan ka nilagay ng Diyos, sabi mo nga sa katabi mo, kahit saan ka nilagay ng Diyos. Okay? Saan ba tayo laging nakababad? Saan ba tayo nagbibigay ng maraming oras? Saan ba tayo laging naroroon? Diba? Sabi mo sa katabi mo, share the gospel. Amen? Saan ba kayo babad? Sa suka at sa toyo? No? Okay? Saan ka man nilagay ng Panginoon, mahalaga po na ibabahagi natin ang gospel na si Jesus ang tanging daan, buhay at katotohanan at walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus. So number 5 na po tayo, pangwakas, panghuli. Yung pagmimisyon po, yan po yung purpose ng buhay natin. Pagmimisyon ang purpose ng iyong buhay. Sabi po ni William James, the best use of life is to spend it for something that outlasts it. Okay? The best use of life is to spend it for something that outlasts it. So yung pinaka-best daw po na gamit ng buhay, saan natin uubusin, saan natin gagamitin? Sa mga bagay na may eternal value. Ang totoo po, yung kingdom lamb ng Diyos ang mananatili hanggang wakas. Everything will eventually vanish. Kaya mamuhay po tayo sa misyon.
na pinapagawa ng Panginoon. Ano po mangyayari? Sabi nga, if you fail to fulfill your God-given mission on earth, you will have wasted the life God gave you. No? Kung hindi naman pala natin gagamitin sa pagmimisyon, kung hindi naman pala natin gagamitin ang bibig na to sa pag-share ng gospel, di ba sabi ganun, sayang lang ang buhay. Kahit sabihin pa natin, tayo yung nakaabot ng pinakamataas na yaman. Kahit sabihin pa natin tayo yung nagkamal ng pinakamalaking pera. Kahit tayo pa yung pinaka, the best dito sa lupa. But without Christ, without doing the purpose na dinisenyo ng Diyos para sa buhay na to, kapatid, sayang ang buhay kapag mali ang purpose na nilalakaran ng buhay. So, tanungin mo ngayon yung katabi mo. Magtanong tayo kasi patapos naman tayo. Tanungin mo yung katabi mo, ano ang mission mo? Sige po, kwentuhan mo. Ano ang mission mo? Ay, magsalita po kayo dyan. Sige, ano ang mission mo? Okay, ano ang mission mo? Okay? Maaring natawa pa, o pinag-iisipan pa, minumuni-muni pa. Okay? So, sabihin mo ngayon, kung hindi siya sumagot, ako, ang mission ko ay, sige, sabihin mo, kung anong mission mo? Ang mission ko ay, yan. No, sabing ganon, di ba? Tingnan natin, balikan natin, Acts chapter 20, verse 24. Sabi ni Paul, my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. Yan, no? Worth nothing ang buhay na to. No, unless, maliban, na gamitin talaga ang buhay na to sa pagmimisyon, dun sa work na inilagay ng Panginoon na inatang sa ating buhay. Eh ano ngayon? Diba? Sabi dyan, eh ano ngayon? Kung anong ma-achieve natin, eh ano ngayon? Pero hindi naman natin nagagawa yung misyon, yung assignment na inatang ng Diyos sa ating balikat, eh ano naman ngayon? No, sabi ni Apostol Pablo, worth nothing. Baliwala, sayang, walang kwenta. Kung hindi natin ginagamit sa pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba. So, kanina ba natin dapat ibahagi ang gospel? Okay? Kanina ba natin dapat ibahagi ang gospel? Hindi na po natin kailangan pumunta pa ng ibang bansa para magmisyon. Dito pa lang po sa Pilipinas, marami na tayong pwedeng share ng gospel. Magsimula po tayo sa loob ng bahay. No, yung mga kasama natin sa bahay. Simulan natin sa kaibigan mo. Sino rito may kaibigan? Taas ang kamay. No? Simulan natin sa kaibigan natin. Sino rito ang may classmate? Simulan natin sa ating classmate. Sino rito ang merong katrabaho sa mga may trabaho na? Di po ba? So sila po. Start natin, ay medyo nag-aalangan po ako, pastora, sa matanda eh. Simulan natin, ang dami din pong mga bata na nagkalat sa kalye. Share the gospel to them. Amen? Kwentuhan lang po natin sila. Paano ba mag-share ng gospel? Kailangan ba nagtapos ako ng Bible school? No. Una, pwede po natin i-share sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Kapag meron ng binago sa iyo ang Panginoon, dati ganito ka, ngayon ganyan ka na, pwede na po natin yun i-share sa kanila kasi himala na po na yung Diyos. Himala na po yun ng Diyos na talagang ka-attract sa tao. So, ayan, pwede po nating ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Simulan po natin. Huwag na natin, I want to be a missionary, send me Lord, sa Germany agad, sa Brazil agad, no, sa Canada agad, no? Kaya hindi po. Simulan natin sa mga abot ng ating kamay, kaya ng ating abutin. Share natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. God's timetable for history's conclusion is connected to the completion of our commission. So meron pong survey na ipapakita po ako sa inyo. Paki-share nga po yung ating, ayan. So itong source po nito ay sa Status of Global Christianity, okay? So makikita po natin dyan sa survey na yan, okay, ang mga Christians ay nasa 32.42%. Okay? Nag-survey po sila sa lahat ng mga religion sa buong mundo. Okay? Ang mga Christians daw po, 32.42%. Tapos ang mga Muslims daw po,
24.99%. Ang mga Hindu, yan, 13. Ang Buddhist, 6 point something, and other religion, 22.25%. So yung 32.42%, pag sinabi pong Christians, hindi lamang po yan mga Christians na born again. Okay? Sinama na po dyan lahat ng klase ng mga Kristiyano, including the Catholic, Evangelical, Protestant, etc., etc. Maging yung mga nag-claim na sila ay Christians, sinama-sama na po dyan sa 32.42%. But you know what? Ito po, no? Sa year 2030, sabi po ng isang scholar, okay, yung Muslim daw po, mas tataas pa daw po ang dami kesa sa mga Christians. Sabi ng scholar, 2030, mas dadami pa daw po ang mga Muslim. So, syempre, hindi po tayo papayag doon. Amen po ba? Amen po ba? Maliban na tayo po ay magising. Sabi mo nga sa katabi mo, gising. Okay? Kapag tayo po ay nanatiling tulog, kapag tayo po ay nanatiling komportable sa ating buhay, tayo po ay hayayay, hinipan ng mga malalamig na ihip ng hangin para po tayong unggoy na maya-maya babagsak na po tayo dahil sa kakomportablehan ng atin pong buhay. Huwag po natin itong payagan, huwag po tayong pumayag na mas malaki pa po ang dami nila kesa po sa makakakilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hello? Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka para magmisyon. Alam niyo po, sa world population po, merong 8.16 billion na tao sa buong mundo. At ang mga unbelievers po dyan, sa 8.16 billion ay 70% of the world. Never heard about Jesus o yung mga unreached people group, 3.3 billion. Sa 3.3 billion na unreached people na hindi pa talaga nakakarinig ng salita ng Diyos, 90% po dyan, nakabilang po yan sa Asia. Okay? So kaya, meron pong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sabi mo nga, tapikin mo ang katabi mo, gising-gising. Hello? Tapikin mo po yung katabi mo, gising-gising. No? Tapos sasabi nila, ang dami pong nagsasabi, malapit nang dumating ang Panginoon. No? Sabi, malapit nang dumating ang Panginoon. Wala pong nakakaalam yan kung kailan talaga darating ang Panginoon. Pero ano man ang mauna, dumating na si Lord o mauna po tayong umuwi sa langit. No po? Wala pong nakakaalam yan. Ang importante po, fokusan po natin yung assignment na matupad natin yung misyon na inatang sa balikat natin ng ating Panginoon. Sabi nga ng Acts chapter 1 verse 7 to 8, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, i-focus lang po natin. Huwag tayo sabihin, porkit may giyera, doon na tayo gigising. Ay, nagigiyera na. Kailangan na nating magising. No, hindi po ganon. Kahit ano pang mangyari sa palibot po natin, mag-focus po tayo sa misyon na pinapagawa sa atin ng Diyos. Ay, mababasa ko naman yung timetable ng Israel. No, I know the timetable. No, binabantayan ko yan. So, hindi po natin yun kailangan, kumbaga, ituon doon. Higit sa lahat ng ating isip. Kundi dapat sa misyon, sa assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon. And you know, it is easy to get distracted from our mission because Satan would rather have you do anything besides sharing your faith. He will let you do all kinds of good things as long as you don't take anyone to heaven with you. So sabi nga natin, madali talagang madistract ang tao, ang Kristiyano sa kanyang misyon. Kasi ang dami naman po talagang distraction sa mundo. Ang dami na talagang distraction sa buhay. Yung minsan, akala natin, wala namang masama eh. Hello? Madali tayo nadidistract dyan. Ay, wala namang masama dito. Naghahanap buhay lang naman ako eh. Ay, wala namang masama dito. Para naman to sa ano eh. Marami tayong ginagawa na hindi naman talaga masama. Marami tayong hindi naman talaga masama na kinalilibangan natin, binibigyan natin ng pera, nilala natin ng oras, binibigyan natin ng lahat ng ating panahon, hindi naman talaga yan masama. Kaso ang tanong po, nagagawa pa ba natin yung ating tunay na misyon? Hello?
Alam niyo po, sabi ko nga, kahit sermonan ko pa po kayo, sabi ko, magkakasakitan lang tayo ng loob, hindi ko na gagawin yan. Pero sabi ng Panginoon, no, sabi ko, Lord, ano bang gagawin? Paano ba to? Hindi na po natin kailangan magsermonan pa. Kasi sabi ng Panginoon, tanging makakarinig ng tinig ko ay yung mga anak ko. Hello? Yung makakaalam, yung magkakaroon ng conviction for mission, yung meron talagang conviction to share the gospel, yung meron talagang compassion to the lost, yung meron talagang urgency for the mission, sila po talaga yung mga anak ko, sabi ng Panginoon, na tunay na mga disciples ko na maririnig, may conviction to share the gospel. Yung urgency, kailangan na natin i-share ang word of God. No, yung compassion for the lost, engaging sa mga missions, are only those people na si Jesus talaga ang kanilang Panginoon. Yung nagsuko talaga ng buhay nila kay Jesus as their Lord and personal Savior. Kaya kung sasabihin natin, Jesus, you are my master. No, ang ganda nung kanta kanina, I will go beyond. Di ba yung kanta kanina? Sabi ko kay Pastor Jim, Dad, sabi ko grabe yung kanta. Nakakakilabot yung kanta talaga. No? Sabi, kantahin nyo nga yung chorus nun, I will go, ready, go, sing. Wow! Nakakakilabot yung boses nyo. Grabe, di ba? I will go beyond the mountains. Grabe yung kante. Di ba? Kung mumuni-munihin natin, sinasabi ng Master, go and make disciples of all these nations. Baptize them, teach them. I will go beyond. Diba? Kahit nasaan pa yung bundok, kahit saan pa yung lugar, sa lugar na kung saan hindi tayo komportable, pero sinasabi ng Panginoon, puntahan nyo, share nyo ng Word of God. Diba? Sobra, Lord. Grabe po. Grabe po. So, God, no? Si Lord, yung ating Master, kakayanin po nating mangyari yun. Kasi we heard the voice of God, we have that conviction, talagang yung urgency for the mission, talagang hindi ka patutulugin yan eh. Hindi ka talaga patutulugin yan. Kaya hindi lang tayo mahihinto, ministry, tuldok, ministry, period. Kundi meron din tayong conviction to go for mission. Sabi nga, and the moment you become serious about your mission, expect the devil to throw all kinds of diversion at you. But when that happens, remember the words of Jesus. No, talagang, Lord, sige, ito na po, magmi-mission na po ako. So, merong distraction na ipapadala ang kaaway. Pero ang bilin niya sa Luke chapter 9, verse 62, ang sino man nag-aararo na palaging lumilingon-lingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Kaya pag sinabi natin, Jesus, you are my master. Lord, you are my master. Hindi na tayo titingin sa kaliwa, hindi na tayo titingin dito, tapos hihinto muna tayo, maglalaro muna tayo. Kasi sabing ganon, kapag tayo ay palingon-lingon, kapag tayo ay pabaling-baling, kapag hindi tayo seryoso sa ating misyon, sabi po dyan, walang kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. So, no need to be distracted. Kailangan nakafocus po tayo. Kaya bilang conclusion po natin ngayong hapong ito, what it costs to fulfill your mission. Now, what it costs to fulfill your mission. Your mission will require that you abandon your agenda and accept God's agenda for your life. Sabi nga ng Luke chapter 22, verse 42, Father, I want your will, not mine. So isusuko mo talaga lahat. No, mamamatay ka talaga para sa sarili mo, sa mga gusto mong plano. And you will stop praying, no, yung mga selfish prayers na, Lord, i-bless mo po yung plano ko. Sa halip, ang magiging prayer mo, Lord, mangyari po ang gusto mo at kalooban mo. Sabi ng Romans chapter 6:13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Kaya sabi nga kung magpapatuloy ka sa misyon, na inuutos sa iyo ng Diyos, no matter what it cost. Alam niyo po, kung susunod ka talaga, no matter what it cost, you will respond to the call of God
yung pagmimisyon na sinasabi ng Panginoon, you will experience the blessings of God in ways that few people ever experience. So alam niyo po, tinapos ko po yung libro na sinulat ni Sister Shirley. Pakita nga po natin yung libro na Made in Brazil. Okay? Kilala niyo po si Sister Shirley? Shirley. Okay? Kilala niyo po ba si Shirley? Okay? Siya yan. Namamukhaan niyo po ba si Shirley? Okay? Meron po siyang sunulat na libro, Made in Brazil. Grabe po. No, si Sister Shirley, yan. Nung binabasa ko po yung libro niya, okay, na Made in Brazil, siya po siyempre ay taga-UK. Doon siya pinanganak, doon siya lumaki. Tapos, nung na-inlove siya sa Panginoon, talagang sinuko niya yung kanyang buhay. Nakita ko, sinulat niya sa libro yung kung paano siya inihanda ng Panginoon sa pagmimisyon. At nung tinawag siya para magmisyon sa Brazil, very opposite ng kanyang pinanganakan, ng kanyang bansa na kinalakihan, ang Brazil. Kasi kung i-describe ko po yung Brazil, dun sa kanyang pagsusulat, it's like Philippines, na parang tondo type. Ang daming basagulero, ang daming mga drug addict, ang daming masasamang tao. So, hinanda siya ng Panginoon, no? Pinapunta siya ng Diyos sa isang lugar na kung saan iba yung lingwahe. Kasi, syempre, English. Doon sa Brazil, iba po yung salita. Tapos yung klima, talagang sabi niya, habang kinukwento niya yun, yung challenge sa klima, sa UK, malamig. Tama po, Tita Annabel, di ba? Pero sa Brazil, parang ganito, nanggigitahata. Sabi niya, minsan daw may time na parang hindi siya makahinga sa sobrang init doon. Pero dahil inihanda siya ng Panginoon sa pagmimisyon, papunta doon. Tapos yung mga challenges, kinuwento niya, ang dami-dami po. Pero ang nakaka-touch po dito, no, sa libro na to, nung binabasa ko po siya, grabe po yung, alam niyo, yung transformation na nangyari sa mga bata na kanilang inaalagaan sa Brazil. Kasi ang kanilang ministry ay nasa mga street children, meaning yung mga bata na pasaway talaga. Pero sabi nga, nilalaanan nila ito ng panahon, tinuturuan talaga nila, kinukup-kup nila sa kanilang tahanan, at ang dami din pong mga missions, kumbaga failure, yung mga bata na kahit inalagaan na nila, nagpasaway pa rin. Pero ang dami rin pong kwento ng buhay na kung saan na-transform yung mga bata. Meron doong isang batang babae na talagang victim siya ng pang-aabuso, ng rape. Wala siyang magulang. Tapos napulot po nila nung bata pa sa kalye. Tapos tinuruan po nila hanggang sa naging lawyer siya. Tapos isa na rin siya sa nag-share ng gospel ngayon. So isa lang po yun sa maraming success stories ng transformation sa mission nila. Pero grabe po yung paggalaw, yung pagsama, provisions ng Panginoon. Hindi po talaga basta-basta. Kaya sabi ko, lalong tumaas yung paghanga ko sa ating kapatid na si Sister Shirley, na kahit napakahirap, pero dahil may calling, no, nag-respond siya sa call ng Panginoon, nagsakripisyo sila, yung kanilang grupo, at marami din pong bunga yung sakripisyo na yon sa tulong at awa ng Panginoon. Ang dami pong na-transform na buhay ng mga bata sa Brazil. So yun po yung pinakamasarap. At hindi lang po yun, no, yung mga trials niya, habang siya nagpapalakas, habang siya nagre-rescue sa iba, yung sarili niya mismo, grabe po yung pambubugbog ng persecution, trials, personal, etc., etc. Pero ang pinakamasarap doon, yung sinasamahan talaga sila ng Diyos. At yun po yung pangako ng Panginoon. If we go for missions, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon, sasamahan niya po tayo. At sabi nga, there is almost nothing God won't do for the man or woman who is committed to serving the kingdom of God. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, pangako po ito ni Jesus, God will give you all you need from day to day if you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. So kaya kung gusto po natin gamitin tayo ng Diyos, you must care about what God cares about. At ano ba yung heartbeat ni Lord? No, ano ba yung heartbeat niya? So ang heartbeat niya, He wants His lost children to be found. Nothing matters more to God. So yun yung pinaka-importante sa lahat. No, talagang pinatunayan po yan ni Jesus na walang pinaka-importante sa ibabaw ng mundo kundi ang lahat ng tao ay mapanumbalik
sa Panginoon. Pinatunayan po yan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit siya po ay Diyos, di ba? Siya po ay nagkatawang tao, talagang ibinaba niya po ang kanyang sarili parang tayo magkaroon ng kaligtasan. So pinatunayan niya ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So tinawag niya tayo para maging kabahagi dito. Kaya ang panalangin ko po na maging malinaw sa atin yung utos ng Diyos na ito po ay masunod natin. Sabi nga dyan sa libro na yan, if we make a difference just for one, our labor is not in vain. So meron man tayong isa lang. Amen po ba? Talagang isa lang na tao. Nababahaginan talaga natin, may paparamdam talaga natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi dyan, our labor is not in vain. So time is running, mga kapatid. Time is running. We must come out. We must come out from our comfort zone. Di ba, kapares po ng relo na yan? Tingin po kayo sa likod. Nakikita niyo po ba yung relo na yan? Di ba? Hindi na po yan umaandar. No, darating po yung time, no, na ang buhay po natin hindi na po aandar. Darating po ang time na hindi na tayo magigising isang umaga. Darating po yung time na yung lakas na yan, hindi na tayo makakatayo. Darating po yung time na hindi na tayo makakalakad. Darating po yung time, kahit yung hinangang po natin, mapuputol na kapares ng relo na yan, lagot na. So anong mangyayari? No, lahat po tayo haharap sa Panginoon, sa Diyos. At mananagot po tayo, sabi nga sa bawat tao na inatang sa atin, na nakapalibot sa atin, na hindi natin winarningan patungkol sa kapahamakan at binigyan ng pag-asa na si Jesus ang kailangan ng lahat ng tao. Sabi natin, Pastora, di ba napag-aralan natin sa Book of Romans, there is no condemnation for those in Christ Jesus? Yes, wala na pong condemnation. Di ba? Wala nang pagpaparusa. Pero bilang mga lingkod, tagasunod, disciple ni Jesus, lahat ng assignment po natin, lahat ng ipinapagawa sa atin ng Diyos, mga inatang niya sa ating balikat, lahat to na ginagawa po natin, dadaan po yan sa apoy. Lahat ng ating ginagawa, dadaan po yan sa apoy. At kapag yan po ay natupok, baliwala. We spend our lifetime sa mga nonsense na mga bagay, matutupok po yan, masusunog po yan. Pero yung ginawa nating assignment, tamang assignment, yung pagmimisyon na ginawa, na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun po, no, talagang we give honor and we will give glory para sa Diyos dahil sa mga tao na na-share natin ng mabuting balita ng kaligtasan. So hindi naman kailangan kabisado po natin ang buong Biblia to do that mission. Kinakailangan lang po, meron talaga tayong buhay na binago. Kapag nagbago tayo, mag-overflow po ang love ni Jesus at hindi po natin yan masosolo. Hindi natin mahihiya na talagang i-share kasi nangyari talaga sa atin. Parang katulad ng sa babaeng Samaritan. Di ba? Isang beses na lang na-encounter si Jesus, after nun, nagtatakbo na siya sa bayan at shinare niya na talaga ang mabuting balita ng kaligtasan. So, hindi po lang ministry, kailangan po nating magmisyon. Tinawag ka para magmisyon. So, tayo pong lahat ay tumayo.